3 taon na nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ng ilan ng biktima na itatago namin sa pangalang Imelda, ang bangungot na pinagdaanan ng kanyang nooy 17 taong gulang na anak na si Leia, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Imelda, nagsimula ang kanilang kalbaryo nang dumating sa kanilang lugar ang dayong si Emmanuel de Luna o mas kilala sa tawag na Ekong. Yung tsuhin po niya sa tagal ng panahon, napansin na po niya na lagi po niyang kinakausap niya ba. Ang araw-araw na pagbili ni Ekong sa tindahan ni na Imelda, may hidden agenda na pala. Pinibiro yung bata at sinusundan. Sinaway na siya at sinabihan siya, bakit sinusundan mo yung bata? Sabi niya wala daw. Ilang buwan pa ang lumipas, napansin nilang tila nag-iba na ang mga kilos ng kanilang anak. Lagi siya nagtatago sa bahay. Pag pumupunta may tao, sinasabi niya, Mama, papatay ako siguro yan, ikong yan. Labis nila itong ikinabahala lalo na't may espesyal na kondisyon si Leia. Sa edad ng anak ko na ganyan, walang kaisipan na maayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang noong February 2020, isang lihim ang ibinunyag ni Leia sa kanyang mga magulang. Ang dalagita, makailang beses daw palang pinagsamantalakan ni Ekong. Kulang pa ang hirap na dinanas ko bilang ina at ang anak ko muntik mamatay. Kwento pa ni Leia, sumama raw siya kay Ekong matapos siyang pangakuan na bibigyan daw siya ng 20 piso at biskwit. At saan pupuntahan ako sa sunod sa damuhan to. Nang ipatawag ng mga social worker ng barangay si Ekong para sa krimeng ginawa, nowhere to be found na raw ito. Dahil dito, inilapit na ng mag-ina ang reklamo sa PNP Montalban. Batay po dun sa salaysay ng biktima, maraming beses siyang ginalaw nitong suspect. July 20, 2024. Wala naman sir kasi nandun siya sa looban. Isang tip ang natanggap ng CIDG DSOU na si Ekong na lumipat na raw si Ekong sa Caloocan City. Nang makumpirma nila ang lokasyon ng suspect, sinugod na ng CIDG DSOU ang pinagtataguan ni Ekong. So, tinagawa mo kami ng tinaguan. Ha? Sirapan kami sa iyo ha. At kayo ho ay may kaso? Inaakusahan kayo? Wala po sir, wala talaga ako sir. Wala po talaga ako alam sir eh. Ang sakit po sir sa akin na papaamin po ako na hindi ko po ginawa. Nakaharap si Ekong sa kasong qualified rape. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.